Ayun, hello fam, good morning. Right now, nasa ano kami ngayon? Nasa, what do you call that? Taxi kami ngayon. So, hindi na kami nag-take ng bus, ng another bus pa kasi ang dami naming bitbit, ang dami naming bagahe. So, nag-taxi na lang kami. Mura lang naman siya. So, tsaka mabait yung mga taxi driver dito kasi i-explain nila ng maayos kung ano yung much way better paano kami makapunta ng Macau. So right now, papunta kami ng Macau. So, bye-bye Hong Kong. See you Macau in a bit. So, yeah. Nasa Macau, nasa taxi kami going sa Lantau Terminal. Lantau Terminal. So, if magbabas kayo, di ba, from Hong Kong, tapos plan nyo mag-Macau, if you take the bus naman, nasa around 60 Hong Kong dollars lang naman. Ay, 60 Hong Kong dollars plus 60 plus Hong Kong dollars lang going to Macau. So, yeah, naantok pa ako eh. So, my friends are here. So, they're so like, hello. Kuya Rai is nasa front seat. So, siya ang driver ngayon. Nasa left side. Nasa left side yung driving skill. driving wing. Hala, pagod sila everyone. Hindi na lang ako kinakausap. So, this vlog is for Tony lang talaga. And Kuya Rai. Alam mo, i-reserve lang namin yung energy namin para mamaya kasi syempre magbubuhat tayo ng mga gamit. Okay, so yeah. Sisipon ako dahil sa lamig dito. So, fam, see you naman sa Macau trip naman namin ngayon. So, abangan nyo na lang kung ano yung mga makikita namin at yung mapupuntahan namin sa Macau. So, see you in a bit. Bye-bye. Hey fam, so right now nasa terminal na kami ng bus kung saan papunta ng Macau. And then medyo malamig siya ngayon. Sobrang lamig pero malamig siya ngayon. So guys, isipin nyo yung terminal lang to ng bus ha. Pero look at this, para siyang airport. Look. Hi Kuya Rai. Hello, we're going to Macau and kung kailan kami paalis sa lumamig. Pero malamig sa Macau. 2 days kami doon. Pero grabe, don't mind my hair. Sobrang gulo na ng buhok ko. Sobrang lamig. Hindi naman sobrang lamig, pero like, lamig niya talaga. Naka-double jacket ako ngayon. So, yung isipin nyo, yung aircon nyo sa bahay, naka-full. Tapos may electric fan. May electric fan pa kayo dito. Diyos ko po. Pero isipin mo, sobrang ganda ng nila dito. Terminal lang to. Terminal. Sa Macau and some parts of China. Ayan yun na lang buhok ko ha. Medyo magulo na siya dahil sa hangin. So, to Zhuhai and Macau. Hey fam, so right now, nakalabas na kami sa parang immigration ng bus terminal going to Macau. So, yeah. Yun yung parang immigration nila there. So, bawal kasi yung camera. Anyways, ngayon, papunta na kami sa bus na sasakyan namin going to Macau. So, yeah. Come with me, come with us sa aming trip going to Macau. Medyo hindi ako makapagsalita ng maayos kasi nilalamig ako. Nagdadry yung lips ko, tsaka sinisipon ako. Kaya, see you there. Let's go!
So, nandito na kami ngayon sa Macau terminal. So, nagbus lang kami from Hong Kong to Macau. And it only took us like around 35, 40 minutes lang. So we're expecting na 1 hour, 30 minutes. Pero as what we've seen on the internet. Pero it only took us 30 to 40 minutes. But anyways, so yung booking namin na hotel is near Senado Square. So going to Senado Square, magbabas lang ulit kami. 101 na bus, M135. Dito nyo lang siya tatanungin. So paglabas nyo ng arrival hall, makikita nyo itong tourist information dito. So makikita nyo siya near exit. And tanungin nyo lang doon kung saang area na landmark malapit yung hotel ninyo. And they'll inform you kung anong bus yung sasakyan ninyo and anong station kayo bababa. So in our case, since sa Senado Square kami, yung it will take us 10 stations para makababa sa Senado Square. And then ayun lang, and the price is around not around but 6 Hong Kong dollars lang. So, ayun lang, and punta na kami sa sakayan ng bus. Ayun lang siya. Yung bus number namin is 101. Ayan, so there, and we'll see you later. Hey fam! So, right now, nasa Macau na kami and nandito na din kami sa hotel na pagsistayhan namin, which is ang Hong Tai Hotel. And then, ang maganda dito sa hotel na pagsistayhan kasi namin is restaurant na din siya. And alam ko, very affordable lang din siya. You can check it din sa Klook, which is ipapakita namin dito. Dito kami nag-book sa Klook and you may use our Klook code as well for discount as well. Hi fam! So ngayon, nasa kami. Magkakain na kami ng dinner? Ng lunch namin. Late lunch. Late lunch na to. Kakarating lang namin sa hotel. So ngayon, binigyan na kami ng menu. Kuya, pakita mo yung menu natin. Lahat naka-Chinese. Sige, i-translate mo, translator. Parang wag na lang tayo kumain. Hindi namin alam. Hindi namin alam. Ang naiintindihan ko lang ay mura siya. May 43. Mga numbers lang alam Ayun na lang namin. pagka-picture. Ayun, yung hawak ko. Mga numbers lang meron. So, hindi ko alam anong orderin ko dito. Hello, good morning fam. It's our last day today and nandito pa rin kami sa Macau. And we actually apologize kasi yesterday, naiwan namin tong camera. And wala naman kami masyadong ginawa kahapon. Parang finamiliarize lang namin yung mga sarili namin dito sa location. And wala, nagtingin-tingin ng mga pagkain, may mga konting sightseeing din sa mga spots, especially sa mga cafes nila, sa mga coffee shop nila. Ang gaganda, sobrang aesthetic ng mga coffee shop nila. And one thing that we've noticed is Macau is less cheaper, especially when it comes to food, compared to Hong Kong. So, hindi masyadong nakaka-overwhelm. Kasi sa Hong Kong medyo expensive eh. Dito parang sakto lang. And also yung kanilang yung kanilang serving, madami. And yeah, I think sa mga nagpa-plan na half day lang ang Macau, I don't think it's advisable. Yeah. Parang for me, it has to be at least 1.5 days. Maganda sana kung magstay na lang kayo dito. Or ang ginawa kasi namin is nagstay kami ng 4 days sa Hong Kong, then yung last 2 days namin dito sa Macau. No, hindi siya advisable na half day lang, no? And Kasi guess what? Sinong baliw na naman na Naka-short. Naka-short. Tapos itignan nyo ang guys. Wait lang, pakita natin yung weather. lamig today. Isipin nyo ang weather natin dito sa Macau ay 14. Nag-13 kaninang umaga. Pero paglabas namin 14 na. sinong naka-short? So ito yung coolest na Yeah, ito yung ito yung coldest pinaka-coolest na na-try ko ngayon. I mean since day 1 namin from Hong Kong.
Ito na yung pinakamalamig. And I think it will eventually drop pa sa mga susunod na araw. Sabi, parang based on the forecast, parang aabot siya ng 10 degrees. And I think yun na yung pinakamalamig nila dito sa Macau, Hong Kong. Yeah. Yun na yung parang coldest nila. Pero malamig na. As in, no? Malamig, no? And hindi nakakapagod maglakad-lakad. So, right now, breakfast kami. Breakfast kami, hindi muna ako kakausapin guys kasi gutom na. nilalabanan ko muna yung lamig sa labas. Oo. Ganda-gandahan, larawan ng laro. So, kakain muna kami ng breakfast. It's 10 o'clock. Mamaya pa naman 10:50 yung 10:50 p.m. yung aming flight. Yeah. And imimit namin si Maika and And Dayan, yung na-meet namin na dalawa sa Hong Kong Disneyland. So sila yung makakasama again namin today. So I think paalis na sila ng Macau, ng Hong Kong. Na Hong Kong. This morning. And imimit namin sila. So siguro mag-lunch kami together and maglilibot-libot din. Kasi yung mga casino hindi pa namin napupuntahan. Pupuntahan Lunch namin together kayo. or dinner together? Lunch and dinner siguro. Lunch or dinner. It's either lunch or dinner. Kasi nakausap namin sila, they're on their way pa naman papunta dito. So, Oo. let's see. Mga 1 hour lang yun. Oo. Mga 1 hour Abangan lang. nyo ang kaguluhang mangyayari na naman mamaya. Oo. And punta kami ng Parisian pala. Ayun yung elevator trend. Yeah. We'll try to do that. Pero right now, hanap muna kami kape kasi kaping-kape na kami. At inaantok na. Inaantok. Parang yung energy namin mas Nag-drop pa sa Oo. drop ng weather dito. Yes, ayan. So, good morning naman muna tayo sa aming mga kasama. Miti! Good morning! RG, good morning na. Morning. Ay, mga lamig na yung... Hindi nagbibiro yung 13-14. Ayan. Wala lang, lakad lang muna kami. Hahanap kami ng ng coffee, ng cafe. Ay, dito madaming cafe dito. So, pakita ko lang yung view, guys. Ayan, so... this Sa loob na area. ko take over yun kasi Oo. nilalaban ko siya. Very, tawag nito, very... Okay lang. Very intramuros. Intramuros. O kasi parang may sila may... Tawag nito, Spaniards, Portuguese. or Spanish, Portuguese, no? Portuguese. Na blend. Yung Blend. language. Padaan. Ang nila dito, ang dialect nila dito, or language nila dito. Ang language or dialect nila dito is, dalawa pala. Cantonese and Portuguese. So, if mapapansin yung mga signage nila dito. Medyo naintindihan natin. Akala mo, Espanyol, pero Portuguese yung nila dito. Portuguese. Medyo naintindihan natin Yeah. mga Pero Cantonese sila, the traditional na language ng China. bangko, kasa, yung mga ginagamit nila mga nakikita natin, prutas, yan, mga nakikita natin mga signage. Ayan. And they're more dito, yung mga Chinese dito. They're more engaging sa... sa mga customers. Mhm. Parang mas calm. Mas calm sila. Mas kalmado. And compared very sa- communicative. 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 Communication. Ito yung hinahanap natin. Bangko Nacional. Ayan. And wala, malinis talaga. Dalawang bansa agad yung na-compare natin sa Pilipinas. Malinis talaga. Third time ko na dito sa Macau. Pero syempre, hindi mo naman malilibot ng isang araw lang ang Macau. Even kahit sabihin natin maliit siya, hindi mo siya malilibot ng one day. Hi guys, so breakfast kami ngayon. Tapos nag-order ako ng burger. Ang tawag nila dito, pineapple bun. Pork chop, pineapple pork chop. Pineapple pork chop. Tignan nyo naman guys, parang dinosaur. Parang dinosaur. Oh. Ang laki ng mukha ko. Sarap siya. Lasang dinosaur. Hello. Thank you. Thank you.
好吃啊，上齐了啊，齐了。Yeah, yeah, dyan. 对。 Hi fam! Kakatapos lang namin kumain sa here. Hindi ko alam yung English name ng restaurant or ng pinag-breakfastan namin. Pero masarap siya. They don't offer rice, bun lang. Pero yung bun nila, ang palaman pork chop na may buto. Diba? Pero masarap. Masarap yung timpla nila. And yeah, we're going back to our hotel for us to check out na. And check out namin is at 1 PM pa naman, pero magche-check out na kami ngayon pa lang kasi maglilibot-libot kami. So ilalagay muna namin yung baggage namin sa baba ng hotel. So pinayagan naman kami. Then we're currently at the Instituto para Asuntos Municipal. So, ito yung daan papunta sa St. Paul Ruins. Mabubusog kami sa free taste. So currently guys, under renovation yung yung harap ng ruins. Ito siya. So tinakpan lang siya ng parang ano yung tawag dyan, yung tolda. Parang ganun. Tawag na ito, medyo crowded. Hindi medyo pala, sobrang crowded. Pero okay lang naman, hindi siya ganun sobrang OA na crowd. So currently, dito kami sa ruins, St. Paul. Punta kami dito sa side, dito lang, sa may gilid. Dito lang siya sa may, facing the ruins, dito lang siya sa may left side. Eto. So pwede kayo umakyat dun hanggang dun sa tuktok. Ayan, medyo nakakapagod nga lang. Nakakahingal siya. Ayan. So from there, makikita mo yung view dito sa may right side, facing the parang facing the city. Ayan, so akyat kami sa may tuktok ng sa may gilid ng St. Paul. Ruins of St. Paul. Ayan, so there, medyo siya, medyo mataas, so medyo may pagkaonting akyat-akyat na medyo nakakapagod ng very light. So, ay, ang sarap. Ang sarap dito ngayon. Ay, itong month na to. Kasi malamig siya. Ayan. And sila pagod na. There you go. Ayan. Ayan. Sobrang crowded. Dun sa baba. Dito sa taas, hindi masyado. Hindi masyadong inaakyat. And parang hindi ata familiar ang mga kababayan nating iba dito. Kasi kasi asan yung dalawa? Kasi wala kami masyadong nakikitang mga Pinoy na dito sa side na to. Parang dun sila mostly sa may tapat ng St. Paul Ruins. So, i-suggest guys, recommended tong area na to kasi mataas siya and makikita mo yung part ng Macau sa pinakataas. Again, facing St. Paul Ruins, instead na dumiretso kayo sa hagdan ng church, dito kayo sa gilid. Then sundan nyo lang yung hagdan. Tapos papunta kayo doon sa pinakatuktok. Dito. Yan. Then I'll show you later yung itsura ng overlooking niya. Yan. Medyo matarik nga lang. Yung pag-akyat, medyo mataas-taas siya ng konti. Kailangan ng konting energy and strength. Strength. Yan. Para tayong umakyat ulit sa Qiantan Buddha. Ayun. Wow. And here is the overlooking of Macau. Ayun na yung Grand Lisboa.
Meron pa siya actually sa taas, pinakatuktok. Pwede kayo still pumunta doon. But dito sa, bago kayo makaakyat dun sa pinakataas, meron siyang like a garden-like scenery. So imagine sa sobrang dami ng tao sa labas, doon sa baba pala sa may St. Paul. Dito naman katahimik, walang katao-tao. So, ayan. I-tour ko lang kayo dito sa garden. Napagod ako. Nakakapagod. Ayan siya. Ayan. So, paakyat kami sa taas. We're almost there. Medyo nakakapagod lang siya akyatin. Pero, ayan. Dito na kami sa taas. Museo de Macau. There you go. It's the Museo de Macau. May mga ano din dyan sa loob. May mga artifacts din. I'm not sure lang kung pwedeng mag-video doon. But here, medyo ano siya, overlooking ang area. Hindi medyo, overlooking pala talaga siya. So, ayun na si Grand Lisboa. Grand Lisboa. The Lisboa. Ayan, nakakapagod. So, 11:30 na. We only have like 20 minutes here para makabalik na kami ng hotel. Although yung hotel namin dito, walking distance lang naman. 10-minute walk. Ayan. This is the scene here. Ayan. Ay, kaso may puno lang, masyadong malaki yung puno. Makapal yung puno. Kaya hindi siya masyadong kita. But, this one. In this area pala, mas ano siya. Mas overlooking siya. Ayan, dito. There you go. May marami nagtitake ng pictures and all. And here is the other side naman ng Macau. Yan. Look, look, look. So, ayan no, kung mapapansin niyo yung hagdan na yan, that's the, hagdan going to the St. Paul Ruin. So, instead na dyan kayo dumaan, dito kayo sa may gilid. Tapos, akyatin nyo lang hanggang dito sa tuktok ng area. So, dito sa pinakamataas, andito yung Museo de Macau. So, check nyo lang siya. Ayan. So, ito yung scenery here. Ayan, madaming tao. And, ayan. So, yung nagtitake lang ng pictures, yung mga kasama ko dito sa gilid. Ayan. Sunduin ko na sila. Ito yung garden kanina sa baba. Tapos akyat lang kayo yan. There you go. So, mag-take lang kami ng pictures, guys, para sa thumbnail. Guys, pabalik na kami ng hotel kasi mag-out na kami ng 1 p.m. And it's already 12:30. So, we have to check out. So, babalik kami ng hotel to check out. Tapos, ilalagay muna namin yung mga gamit namin. And then, lalabas ulit kami para naman i-meet yung new friends from Hong Kong. Okay, naligaw ako. Pwede ako na yung naligaw. Ayan. Nagugutom na ulit kasi Si Sharon maaga. Si Sharon Cuneta ba yun? Totoo ba? Parang hindi yun si Sharon Cuneta. Chinese version. Sharon Cuneta daw siya. Ayan. Kamukha lang. Dito ba tayo? Dito ata tayo? Ayan. And we'll be back later kapag kasama na namin yung dalawang makukuliit na friends, newfound friends dito sa travel natin for the On the Road Season 3. Ayan, ang saya-saya kapag nakakakilala ng mga bagong friends, no? And dito, hindi kayo masyadong magugutom kasi left and right yung mga cafes. Yan, left and right yung mga coffee shops,
cafes and everything. Yeah. There you go, another cafe. So, nagre-range yung mga cafe nila and pastries nila from 15 MOP and above. Ayun. So, siguro yung mga 30-40 MOP mo, meron ka ng coffee and pastry na kakainin. Hello fam! Andito kami sa my Fisherman's Wharf. So, hindi namin alam kung anong gagawin namin dito. Pero, wala lang. Tingin-tingin lang kayo sa mga infrastructures. Saan ba to? Ayan, Fisherman's Wharf. Ganda. Car park. Ayan. So, dito lang kami sa Fisherman's Wharf. Hindi ko na din matandaan kung anong meron dito. Pero, ayun, okay lang, lakad-lakad muna. Malamig naman, so hindi gaano nakakapagod. So, bali from our area, nag-take lang kami ng bus 3A. Then, bumaba kami sa Gonzaga Gomez. So, ganun. Madali lang siya actually tignan. Madali lang siyang i-navigate. Bali, i-check nyo lang siya sa Google Maps. Very updated naman yung Google Maps kung ano yung sasakyan ninyo, kung saan kayong station bababa, kapag bus yung mga sinakyan, kapag bus yung sinakyan ninyo. So, after the Fisherman's Wharf, nag-picture-picture lang kami doon. Papunta naman kami ngayon sa the Colosseum, which is a 5-minute walk away from the Fisherman's Wharf. So, ayun. So, okay lang naman na maglakad-lakad. Hindi naman nakakapagod since the weather is very cool and hindi ganun hindi mainit actually, malamig. So yun naman yung very good na kalaban. Kasi hindi ka mahuhulas. Fresh pa rin tayo. Ayan. So papunta sa Colosseum. Ito naman yung view. So makikita nyo tong casino na to, itong casino and hotel na to. Ewan ko kung ano yan. But, yeah, hindi naman siya ganun kahirap maglakad-lakad dito because it's cool, it's cold, and safe naman yung lalakaran. Ayan siya. So, this is the view, guys, ng mga lalakaran natin. So, nandito na kami sa Colosseum, still part of the Fisherman's Wharf. Ayan. Here's the view. Napakaganda ng view. Ano lang siya, parang replica ng Colosseum sa Europe. Pero, it's still beautiful. Diba? Na parang to have this kind of tourist attraction in Asia. Diba na affordable and accessible for us Filipinos. Diba? Masaya na din. Maganda na din siya na experience and makapunta sa mga ganitong klaseng lugar. Even though it's just it's just the replica of the original from Europe. Yan. Isn't it nice? There you go. Okay, staff only. Before kasi nakakapasok dyan eh. If I'm not mistaken, nakapasok ako dyan nun. Nagpicture kami yun dyan sa loob. So, hindi ko alam kung hindi na siya pwede. Nakalagay staff only. So, meron dyan convention center, shops, and dito sa area na to, I think may mga kainan din dito. Hi fam! Nandito pa rin kami sa Fisherman's Wharf and kakain kami ngayon. Ay, magdi-drinks kami dito sa... What's the name of cafe? What's this name? Name? This? Yeah. What's this? Basta may cafe dito sa may cafe dito sa may Fisherman's Wharf. Ito yung nila. Yan. So, kakain kami ngayon dito. Ay, lang kami. Coffee, snacks. Ewan ko kay Mindy, magra-rice yata siya. Pero kami magko-coffee lang kami and noodles.
The Fisherman's Wharf. Kakatapos lang namin. Panoorin lang kamo. Panoorin nyo na lang yung TikTok. Lagi namin dito yung TikTok ni Tony. So, sa account naman niya yan i-upload. And, ayan, nag-take lang kami pictures. Then, pupunta na kami sa Parisian. Wala lang, libot-libot lang kami doon. And then, around 6 o'clock, kailangan na namin bumalik ng hotel. Kasi maga-dinner pa kami. And then, after the dinner, punta na kami ng airport. And we're going back to Manila. Hello everyone! So baka hindi na namin ma-document. Nandito kami ngayon sa Venetian. Nandito kami ngayon sa Venetian. Papunta kami ng Parisian. 3% na lang kami. So baka hindi na namin ma-document. But we'll do our best para maipakita pa kung ano yung pwede naming maipakita. So by the way guys, from Fisherman's Wharf, free man yung mga shuttle buses, no, papuntang kung saan man kayo pumunta. So, yung sa amin, basta pumunta lang kayo sa may Sands Hotel, tapos may mga bus doon na papunta sa mga ibang, parang transfer from one casino to another, libre lang, especially doon sa may Sands area, tapos from Sands area, which is yung tapat ng Fisherman's Wharf, papunta sa either Venetian Hotel or The Venetian or Parisian. So, lahat yun free. Makikita mo naman yung mga bus doon sa may gilid ng Sands Hotel. Again, tapat siya ng Fisherman's Wharf or yung The Colosseum. So, right now, papunta kami naman ng Parisian. Then we'll try to do the elevator train. Kung magagawa namin, sana wala masyadong tao. What's up fam? So right now, nasa airport na po kami. Ngayon, going back to Honolulu. We're going back to Manila na. So, syempre, hindi na kami nakapag-vlog nung mga iba't ibang ginawa namin Alam niyo kanina. na kung bakit, Vince. Alam niyo bakit? Di, picturean mo ako dito, be. Puro picture. Ipapakita na lang namin yung ginawa naming mga places kung saan kami. At saka TikTok. Ipapakita na lang namin. Wait lang. Nawala yung passport ko. Ito pala. So, ipapakita ko na lang later. Ipapakita na lang namin dito sa vlog yung mga shots namin. And kung saan kami nagpunta kanina dito sa Macau. And right now, nasa kami ngayon? Sa Macau International Airport. We're heading to Manila na kasi tinatawag na tayo ng trabaho. Opo. So yeah. We'll see them in the next season. Yeah. So comment down below kung ano yung next country Yeah. na gusto namin puntahan. Ang makakahula ay may tama ka. Hindi. May gift. Yeah. From JM Entertainment. From JM Entertainment, narinig niyo yan. So, let's see kung saan country tayo next. And then, hoping to see you till next season of JM Entertainment. On the Road, Season 3. Smile. Mamaya nyo na kami kausapin.